Ano po ang mga posibleng motibo sa likod ng pamamaril kay Mayor Joel Ruma? At follow-up question, ano ba? May kaugnayan ba ito sa nalalapit na halalan po? Yes, ma'am. Sa kasalukuyan po ay patuloy pong malalimang investigasyon upang matukoy po yung motibo sa likod ng pamamaril kay Mayor Joel Ruma. Bagamat hindi pa po tiyak, ma'am, isa sa mga tinitingnang anggulo po ay yung posibilidad na kaugnayan ito sa nalalapit na halalan. Much more po na naganap po yung insidente habang siya po ay nasa isang campaign rally po. Ano po yung mga hakbang na isinasagawa ng mga otoridad upang matukoy at madakip po ang suspect sa nasabing krimen? So kahapon po, ma'am, na-activate na po natin at nag-convene na po yung ating special investigation task group upang tukuyin po yung ating investigasyon at tiyakin ang agarang pagdakip doon sa mga responsible doon po sa krimen. So ito po yung special investigation task group po ay pinangungunahan ng ating regional director na kung saan po kahapon ay nagpunta po sila mismo doon sa area para po i-check po yung ating crime scene po at nagbigay na rin din po ng mga instruction doon po sa ating task group para po mapabilis po yung ating investigasyon po at mabigyan po ng hustisya itong pagkamatay ng Mayor Joel. And at the same time din po, ma'am, ay nakipag-ugnayan din na tayo sa mga saksi at yung pagsuri ng CCTV footage para sa karagdagang impormasyon para magkaroon na po tayo ng lead about po dito sa shooting incident po, ma'am. Okay, Police Major Malilian, meron tayong mga naririnig, mga nababalitaan, babasa at the same time, masyadong precise yung yung pagkaasinta dito po kay Mayor. May hinala na sniper could be behind the shooting. Isa rin ba ito sa tinitingnan ninyo at mayroon daw po yatang ginamit na Armalite? Mayroon po bang mga forensic tests or testing na sinagawa na po tayo? Yes po, ma'am. Nagsagawa po kasi ng ocular inspection at crime scene processing kahapon doon sa lugar na kung saan po ay andun po yung ating regional director. And at the same time, tama po yung sinabi niyo po, ma'am, na meron pong nakitang basyo doon po ng M16. However, as of this time po, ma'am, ay wala pa po tayong official report from our forensic unit po, ma'am. So yun po yung ating hinihintay to make sure nga po na yung ating nakuha po doon na basyo ay talaga yun po yung ginamit nung tao po na bumaril kay Mayor Joel Ruma po. Okay, mayroon din balita na nagkaputukan din sa Barangay Hall. Have you checked it po, ma'am? Bakit mayroon putukan doon? Isa rin din po yun, ma'am, na tinitignan po natin na kaya po personal po talaga na pumunta doon kahapon yung ating regional director kasi meron pong mga report nga gaya na nabanggit nyo po na may putukan din po doon sa loob. Actually po, ma'am, yung ating detailed security ng ating mayor po ngayon ay nasa custody po ng Cagayan Police Provincial Office to check din po kung sila po ba yung nag-retaliate na bumaril din po. Okay, update us po, Major Malilian. If I'm not mistaken, mayroon din po isang farmer o mayroon pang ibang mga naapektuhan, tinamaan. Any update doon sa kanilang status right now po? Yes po, ma'am. So far, meron po tayong 2 na wounded. So, ito po, ma'am, is yung farmer na nabanggit po ninyo. Ito po si Ma'am Melanie. So, yung itong 2 po, ma'am, ay nasa Cagayan Valley Medical Center po silang ngayon. Itong si Ma'am Melanie Talay po, ma'am, ay magkakaroon po ng operation po mamaya sa kanya po dahil nga po yung kanyang gunshot wound po ay sa may left chest at sa lower back ng kanyang katawan po. Okay. So at this point po, wala pa po tayong masasabi kung kailan matatapos yung investigasyon dito sa case na ito ni pagkakabaril kay Mayor Ruma? So far po, ma'am, ang instruction ng ating regional director is to try all our best
to fast track yung pag-identify at pagkahuli ng suspect, at yun naman po yung ginagawa po naman po natin.